Kamakailan lamang ay muli na namang nagpapansin itong si Sara Duterte. Ayon sa kanya, hindi raw siya dadalo sa sona ng ating Pangulo dahil daw siya, ang sarili niya, ay itinatalaga niyang designated survivor. Ano ba ang ibig sabihin ng designated survivor? Sa Amerika, ito ay isang member ng cabinet kung saan po ay ina-isolate siya sa mga event ng Pangulo, lalo na kung may kinalaman sa seguridad ng Pangulo, particular na sa ASUYU o sa atin ay SONA, upang kung anuman po ang mangyari sa Pangulo, pangalawang Pangulo, Senate President, House Speaker at Chief Justice ay may agarang hahalili sa nabakanting posisyon bilang Pangulo. Sa Pilipinas wala pong ganun. Kaya sa pahayag ni Inday na ina-appoint niya ang kanyang sarili bilang designated survivor ay isang kabaliwan. Ang totoo kasing dahilan iayaw lang niyang pumunta. Ang dami pa niyang sinasabing puro naman pong kabaliwan. Tama ang panawagan ng mga kakamping, dapat na siyang ma-impeach. Panoorin na lang po natin ang video. Salamat po mga katropa. Talagang nilubog na mismo ni Sara Duterte ang kanyang sarili. Kumbaga, siya na mismo guys yung naghukay ng sarili niyang libingan. 'Di ba? Alam nyo, kaya nga itong sinasabi ko sa inyo hindi na po talaga namin kailangang sirain itong si Sara Duterte. Mali po yung statement niya noon na biktima daw siya ng propaganda, demolition job, at mga fake news. Hindi po yung totoo na binibiktima daw po siya para sirain ang kanyang reputasyon. Hindi po yung totoo guys. Tingnan nyo pa lang itong kanyang statement, di ba? Yung tinanong siya ukol sa SONA. Di ba? Doon pa lang, mapapatunayan nyo na hindi na talaga natin kailangang sirain itong si Sara Duterte dahil siya na mismo ang sumisira sa kanyang sarili. So, ito na nga guys. Yung mga kakamping, bumwelta, renesbakan itong si Sara Duterte dito nga sa kanyang theft, or rather, bad joke na sinabi niya nung tinanong siya sa isang ambush interview. So, sa mga hindi nakakaalam, explain lang muna natin ng madalian. Itong si Sara Duterte, tinanong na interviewer kung a-attend ka ba sa third SONA ng ating presidente. Alam nyo naman, di ba, yung nangyari ng mga nakaraang buwan, talagang masaklap. Nag-resign si Sara Duterte, bumaba ang kanyang survey. Sandamakmak nga yung nangyaring issue. Confidential funds, Kid Buloy's issue, West Philippine Sea issue. Ang daming naging issue. Di ba? Pinuno ng issue talaga itong si Sara Duterte. So, ina-expect naman talaga natin na hindi siya a-attend. Okay lang naman sana na magsabi ka na hindi ako a-attend. Walang problema dun. Kaso, ito yung kanyang naging statement. Ang sabi niya, nung tinanong siya, diba, kung a-attend ba siya sa third SONA ng ating presidente, ang sabi niya, no, I will not attend the SONA. Diyan sa statement na yan, na I will not attend the SONA, walang problema dyan. Kaso, hindi ko alam kung anong nakaing panis na uten or panis na pagkain, bulok na pagkain ni Sara Duterte kung bakit niya nasabi itong keyword na to. Sabi niya, I am appointing myself as the designated survivor. Ang worst nun. Ang worst nun, guys. We do not know kung nagtitref itong si Sara Duterte or bad jokes yung kanyang sinabi, pero as a fan of the Netflix series, parang may meaning naman ata yung sinabi niya. Alam nyo guys, nakukulayan talaga kapag yung statement mo ay mayroon, nilalagyan mo ng kulay. Di ba, pwede mo namang sabihin na hindi ka attend, pero yung may ipapahiwatig ka na I am the designated survivor, ano yung ibig sabihin nun? 'Di ba?
meron kang gustong ipahiwatig, ganun ba? Na kaya hindi ka attend kasi atakihin nyo ang ating presidente, something else like that. Ganito kasi guys, sa mga hindi nakakaalam kung ano yung tawag dito, yung Designated Survivor Netflix series, ito po ay meron pong isang tao na nakasurvive dito nga sa bombing ba, if I'm not mistaken, sa movie na yun. Basta pinasabog kasi yung lahat ng mga nandoon sa zona, including the president, vice president, yung ng Supreme Court, yung speaker, madami, lahat po na wipe out sa first episode pa lamang po ng The Designated Survivor. Ngayon, binanggit kasi ni Sara Duterte, 'di ba, na I am the designated survivor. Kumbaga yung kwento sa Netflix series na yun, sa isang nakasurvive, 'di ba, kasi siya yung naging presidente, kung paano niya maiha-handle itong mga problema ng bansa, yung mga complication, paano niya ma-resolve, 'di ba? Maliit lamang siya na tao, 'di ba? So, ganun yun. Madami ding may ayaw sa kanya, ganyan-ganyan. So ngayon, yung question kasi dito, ano yung gustong ipahiwatig ni Sara Duterte? Kasi guys, yung mga ganitong klaseng statement, this is a threat, 'di ba? And I hope sana yung AFP, yung PNP, 'di ba, intelligence community, 'di ba, gumawa ng action, lalo pat yung kanilang pamilya, 'di ba? If you will look back sa kanilang mga history, merong history ng di umano'y pagiging mamamatay tao. Right? 'Di ba? So, kailangang imbestigahan to, lalo pat nanggaling siya sa pamilya ng mahilig gumamit ng dahas di umano. Recently, yung statement ni Ashirto, diba? Yung statement din ni Las Cañas, ni Edgar Matubato, diba? Lalo pat nanggaling ka sa pamilyang mahilig sa dahas, sa mamamatay tao di umano. So, kailangang paimbestigahan itong kanyang itong kanyang statement na to, kasi guys, seryoso to. Diba? Yan, kakapanood mo ng Netflix, Sara Duterte, nawala ka na sa tamang pag-iisip. Now, ito na yung punto natin. After niyang maglabas ng statement na yan, yung mga kakamping, rumesback. Talagang niresbakan itong si Sara Duterte. Kabilang na nga po sa nag-tweet dito ay si Trillanes. Napasalita itong si former Senator Antonio Trillanes. Ano yung sabi ni Trillanes? Dito muna tayo kay Trillanes, It is time to impeach this crazy woman. Time na daw para i-impeach itong baliw na babae na to. Ako, para sa akin, guys, deserve naman talaga na ma-impeach ni Sara Duterte, kasi yung kanyang ginawa na graft and corruption, plunder, di umano, dito nga sa 125 confidential funds issue na involve ang kanyang pangalan, abay ka-impeach naman yun. And dito din sa kanyang bomb joke, diba? Death joke. Di ba nasa batas to? Correct me if I'm wrong. Di ba nasa batas to na once na ikaw ay mag-joke ukol dito sa bombing, sa threat, di ba? Ano to tawag dito? Offense po yan. I don't think so. Pero yun lang yung pagkakaalam ko eh. Hindi ko lang na-research. Anyway, ito ang sabi ni Trillanes. Former Senator Antonio Trillanes calls for Vice President Sara Duterte impeachment after she announced she would not attend President Ferdinand Marcos Jr. Third State of the Nation Address or SONA, and jokingly appointed herself as the designated survivor. Yan yung post ni Trillanes, na dapat ma-impeach na daw itong si Sara Duterte. Alam mo, Sara, yung nagiging mukha mo ngayon, para kang nagiging kinatawan ng mga hunger for power. Diba, yung mga uhaw sa kapangyarihan, yung mga taong gustong makalamang
Kaya nga ito yung sinasabi ko sa inyo guys hindi na talaga natin kailangang sirain itong si Sara Duterte dahil siya na mismo ang sumisira sa kanyang sarili. 'Di ba? Hindi ko alam kung ano yung napasok sa isip niya na sinabi niya yung keyword na designated survivor. Yan, kakapanood mo ng Netflix, nakakuha ka ng ng idea. Pwedeng ganun 'di ba? Pero whether it is joke, bad joke or not, dapat sana yung PNP, AFP, kung ano pa man, lahat, 'di ba, ay maging ready. Kasi this is a serious threat to our president. 'Di ba? Nakakairita naman na kunyari, totohanin nila yan, siya yung magiging presidente. My God! Ayaw na po natin na magkaroon ng isang Duterte pa na maglilingkod, mamumuno sa bansang Pilipinas. Ayaw na namin balikan yung AJK, yung corruption, di ba? Yung tawag dito, the way na i-handle, yung issue sa West Philippine Sea. Literal na ayaw na namin ng isa pang Duterte. 'Di ba? Ay nako. Uy guys hindi po laughing matter yung security issue sa ating presidente. Hindi po dapat ginagawang ginagawang biro yun. 'Di ba? Hindi ginagawang biro yun. Dahil hindi po talaga biro yun yung threat, 'di ba? Anyway, hindi lang po si Antonio Trillanes ang nag-tweet. Even itong si Barry Gutierrez, yung former spokesperson ni former Vice President Leni Robredo. Ano yung sabi niya? Mukhang nasobrahan sa Netflix at kinulang sa saligang batas itong si Sara Duterte. We don't have a presidential succession law and a PH unlike in the US. Kaya walang konsepto ang designated survivor sa batas natin. Isa pang abogado na mukhang nasobrahan sa Netflix at kinulang sa saligang batas. Diba? Tingnan nyo, tinira. Talagang tinira nila itong si Sara Duterte. Pero yung pahiwatig dyan, hindi ko naman sa sinasabi na they are supporting President Marcos or the government, pero yung punto dito sounds like that. Kasi kung ayaw nila na suportahan itong si President Marcos, 'di ba, sa mangyayaring sa SONA lang hindi sana sila magsasalita ng ganito. At kung meron man tayong dapat ituring na designated survivor, para sa akin si Leni Robredo yun. Yes! Hoy, hindi ako nagbibiro. Although itong si Leni Robredo, nung panahon nila Duterte, nami-misunderstood siya ng mga tao kasi biktima nga siya ng fake news, false information. Biktima. Itong si former Vice President Leni Robredo. Diba? Siniraan siya, sinira yung pagkatao niya. Diba? Yun naman talaga yung totoong nangyari kay Leni Robredo. Even the smallest matter na mali lang sa salita, nagiging big issue. Diba? Anong kala nyo kayo, hindi kayo nagkakamali? Tao lang din naman si VP Leni noon na nagkakamali. So, yung small mistake niya, pinapalaki ng mga putang inang daily supporters. Diba? So, kung meron man, para sa akin, kung tatanungin nyo ako kung meron man dapat ituring na isang designated survivor, yung literal na designated survivor diba? Hindi natin babasihan yung movie sa Netflix. Kung meron mang isang designated survivor, hindi ikaw yun, Sara Duterte. Si Leni Robredo yun. Kasi si Leni Robredo yung ginurugo ng tatay mo noon. Diba? Siniraan, ginawa ng issue, pinapangit ng imahe, kung ano-ano pa. Diba? So, wag mo ituring yung sarili mo na designated survivor. Kamo, designated confidential fund survivor. Yun yung totoo doon. Confidential fund survivor ka. Yun yung totoo doon. Diba? At nakakawalang respeto din na itong si Sara Duterte hindi a-attend sa SONA. Inimbitahan man siya or hindi, kawalan po yun ng respeto. Tingnan mo si Leni Robredo noon. Pakita ko yung picture. Yan. Si Leni Robredo nung panahon ng 2016, nasaan na yung picture natin dito? Nawala. Pero anyway, i-drop ko na lang dyan.
Noong panahon ng 2016, 17, 18, 19, 20, 2021, naabutan pa siya ng pandemic, yan o, umattend si Leni Robredo sa SONA ni former President Rodrigo Roa Duterte. Diba? Tama nga yung sabi niya ni F. Elisa, even Lenny never did that. Diba? Yung word niya na yun, even Lenny never did that. Yung maninira, yung hindi attend sa SONA. Right? So, ano yung na-expect mo kung sakaling bumaba pa yung survey mo? Diba? Bully ka masyado eh. Diba? Imagine, you act like a childish, immature, kung ano-ano pa. Ang dami mong ginagawang kalokohan. Pansin namin yan, ha? Diba? Mahilig kang magparinig. Talagang parang wala ka na sa katinuan. Tama yung sabi ni Trillanes. You are crazy. Kung ano-ano na yung napapasok sa isip mo. Kung ano-ano na yung sinasambit ng bunganga mo. Wala ka na ata sa katinuan. Immature ka. Resign, Sarah. Hindi sapat yung pagre-resign mo bilang Department of Education Secretary. I think much better kung mag-resign ka bilang Vice President ng bansang Pilipinas. Immature. Kahit sana may away kayo sa politika as a elected official ng bansang Pilipinas, supposedly, dapat umattend ka sa SONA. Anyway, okay lang din naman na hindi ka umattend. Hindi namin kailangan ng pa-VIP, ng papakainin pa doon ng taong bayan. Kasi yung pera na ginamit dyan sa SONA, pera din naman ng taong bayan yan eh. Tama yan, malesen. Yung papakainin ng gobyerno. Diba? At isa ka doon. Buti na lang din, tumanggi ka. Yun lang. Anyway, nakaka-proud yung mga kakamping today na pinapahangan nyo o even na yan kasi yung sinasabi nila yung kakamping daw tas yung mga pula nag-unite na. Nagkaroon na daw ng unity. No, hindi totoo yan. Sa tingin lang nila no, nagkakaroon ng unity kasi pares tayo ng mga pinaglalaban. Pero hindi po yung totoo. Kahit ako hindi ako naniniwala sa unity ng pink at unity ng red. Hindi po totoo yun. Nag-unite, nagkakaroon ng unity between yellow and red dahil pares po ng prinsipyo ng pinaglalaban para sa bayan. Supposedly, yun naman po talaga eh. Diba? Eh yung mga pink, pinabatikos din naman nila si President Marcos pero hindi naman nagre-react si PBBM. Hindi po nagre-react si PBBM. Kahit itong si Trillanes, nagpasalamat kay President Marcos. Tirahin nyo man si PBBM or hindi naman siya nagre-react. Not unlike kila Duterte.